magdala kayo at may genuine special na araw po. Yan. Ang gagawin ko pong teksto ngayong umaga ay yung una nating binasa kanina sa mga gawa chapter 9 verses 36 to 42. So kaya niyo po munang basahin ko po. Sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabitha. Sa wikang Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang-gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at pinuro ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa Joppa ang Lida. Kaya nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng dalawang lalaki upang siya ay pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga biyuda. Umiiyak sila at ipinapakita ang mga damit at mga balaban na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabitha, bumangon ka." Dumilat si Tabitha at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga biyuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito ay nabalita sa buong Joppa, kaya marami ang sumampalataya sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pong mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na muli po ay mag-aaral kami ng salita. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang mga bagay na nais niyo pong ihatid sa amin. Gamit po namin ito ma-reapply sa aming pong kabuhay. Salamat po ito pong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sa kwento pong ito ay makikilala po natin si Tabitha. Sabi po doon sa talata, ang Tabitha ay yung kanyang Hebrew name niya na may katumbas na Dorcas doon sa wikang Grego. Siya ay nakatira sa Joppa. Pero nung tininan ko po kung saan matatagpuan yung Joppa, ito po pala ay sakop ng Tel Aviv. So kung sa Israel, ito po yung kadalasang nababanggit kapag mayroong mga pagbuluhan o labanan doon sa Israel. Hindi po binanggit sa Biblia kung si Tabitha ay meron ng asawa o meron ng pamilya. Pero kung titinan po natin, ang karamihan doon sa kanyang mga tinutulungan o doon sa kanyang yung mga taong nagmamahal sa kanya, karamihan doon din mga biyuda. So, possible din po na siya ay isang biyuda. So, ano po yung matututunan natin sa mga teksto, sa mga talatang ito? Magandang po natin yung mga characters dun sa kwento. Tingnan po natin kung ano yung mga ginampanan nila na roles. At mula po dito ay tingnan po natin kung ano yung pwede natin kunin, ano yung pwede natin i-apply. So, una po si Tabitha. Sabi po doon sa verse 36, siya ay isang alagad na babae. So, ibig sabihin siya po ay isang mananampalataya. Ginugol niya ang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang-gawa. Yan. Napansin ko po dito yung paggawa ng kabutihan at pagkakawang-gawa. So parehas po siya paggawa ng kabutihan. Yan. Ano po ba yung pinagkaiba ng dalawa? Yung pong pagkakawang-gawa, sa akin ay din po, ang sabi doon is helping the poor. At sa New King James Version naman is charitable deeds. So sa pagkakawang po, ang paggawa ng kabutihan, ito po yung parang general kindness. Yung kung ano yung ipinapakita natin sa ating kapwa. Tapos yun naman po pagkakawang-gawa, ito po yung pagtulong natin
sa ating kapwa. O yung paggawa natin ng mga charitable, sa charity, charitable deeds. Si Tabitha din po ay isang mananahi ng damit at balaban. Yan. Sino po dito ang mga mananahi? Dati. Ako po ay mananahi din po dati. Yan. At ito po yung naging kabuhayan po namin kami ay nagkakaroon. Yan. Sabi po, pero yung sabi dito, si Tabitha, yung mga tinatahi niya, binibigay niya sa mga byuda. So hindi niya pinagkakalitaan yung kanyang yung kanyang pananahi. Yan. Next, siya ay namatay at binuhay ng Panginoon sa pamamagitan ni Pedro sa verse 39. Sa verse, yan. So dito po, pinakita po muli kapangyarihan ng ating Panginoon. At sa atin po, base po dun sa binasa natin kanina sa Aklat ng Buwan, naparito po ang ating Panginoong Yesus para po tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. So hindi man tayo mabuhay na muli after tayo mamatay, pero nakasisiguro po tayo po ay nananampalataya na after death ay meron po tayong buhay na walang hanggan. Yan. Next character po is yung dalawang lalaki. So doon po sa verse 38, sabi po doon, sinugos sa Lida upang pakiusapan si Pedro na pumunta agad sa Joppa. Kasi nga, nalaman nila na si Pedro ay nasa malapit lang doon sa lugar nila na doon sa lugar na yun. Kaya isinugod yung dalawang lalaki. So, base po doon, ito pong lahat po sila ay mga mananampalataya at meron din po tayong mababasa na sila po ay yung mga hinirang. Kumbaga sila po ay samahan ng mga hinirang ng Panginoon. Yeah, so sumunod po agad yung dalawang lalaki. Kumbaga agad-agad po nilang sinunod po yung iniutos sa kanila. Number 3, si Pedro, naglalakbay sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga hinirang ng Panginoon. Yan. Sa verse 32. Tapos, sa verse 40, siya ay lumuhod at nanalangin at pinabangon si Tabitha. Yan. Later on po ay makikita natin kung ano yung aral nito na makukuha po natin. At pang-apat po na character is yung mga byuda. Sabi po sa verse 39, umiyak sila at ipinapakita ang mga damit at mga balawan na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Kung mapapansin po natin sa Bible, ay marami pong mga accounts na ipinakita kung paano po tinulungan ng Diyos yung pong mga byuda. Kumbaga, ang tingin ko po dito is napakalapit po sa puso ng Diyos yung mga byuda. At marami rin text sa New Testament kung saan ipinahayag niya yung kung ano yung dapat nating gawin o kung paano dapat natin sila tulungan, paano natin sila dapat suportahan. Yan. At dahil po Mother's Day ngayon, ay napaka-timely po nung next na ito dahil ito po ay patungkol sa mga ina na ipinapakita po na kung paano natin sila dapat pahalagaan katulad ng ginawa ni Dorcas sa kanila. Yan. Tapos, dumako naman po tayo dun sa mga aral na makukuha sa mga characters. Yan. Next slide. Yan. Number 1, igugol ang panahon natin sa paggawa ng kabutihan. Yan. So, napakahalaga po na bilang mga Kristiyano po ay sa lahat ng ating ginagawa ay lagi nating isipin na dapat mabuhay tayo ng
buhay na naayon sa nais ng Diyos. Marapat lamang kasundin natin si Jesus at gumawa tayo ng mabuti kung ano man yung kahit saan man tayo man ay nagtatrabaho, tayo man ay nag-aaral, sa bahay, or sa lahat po ng ano na makikitungo natin sa ating kapwa. So, napakahalaga po ng paggawa ng kabutihan. Number 2, magkawagawa o tumulong sa kapwa. So, hindi naman po kailangan parang malaking bagay yung paggawa. Kahit yung maliit na bagay lang, halimbawa, ano ba yung mga kaugaling natin mga Pinoy, yung pagbibigay ng ulam sa kapitbahay. Maliit na bagay, pero it's a sign or it's a form of a charity na rin. Tapos kung kaya naman natin na tumulong sa ating kapwa, ay gawin po natin. Number 3, doon naman po sa aral sa dalawang lalaki. Sumunod sa mga ipinapagawa sa church. Yan. Nakita ko po dito na mahalaga po yung ginawa ng dalawang lalaki. Kasi kung hindi nila, unang-una, sumunod sila agad. So kung hindi sila sumunod agad, posible na nakaalis na si Pedro dun sa pupuntahan nila. So hindi na mangyayari yung ganong bagay. Pangalawa, ay sumunod sila. Yun. At ipinakita nila yung kanilang pagpapahalaga dun sa kanilang kapwa mananampalataya. Doon naman po sa pinakita ni Pedro, yung kanya pong pagbabayan-bayan, para po dalawin yung mga hinirap, yung mga mananampalataya. So kita ko po dito yung application ng visitation sa mga members. Yan. So mahalaga po na dalawin po natin yung mga kapatid po natin na lalo na po yung mga hindi na po nakaka-attend or yung kumbaga regular po na pagdalaw sa kanila. Yan. Number 5, lumuhod at manalangin. Yung ginawa ni Pedro. So sa anumang sitwasyon sa ating buhay, hindi lamang po sa mga pagsubok o challenges, kahit po sa mga celebration, sa mga kasiyahan, napakahalaga po na tayo po ay laging lumuhod, laging manalangin sa ating Diyos upang humingi ng gabay sa ano yung kailangan nating gawin sa sunod, yung mga hakbang na dapat nating gawin sa ating buhay. So si Pedro po ay bago po niya pinabangon si Tabitha, siya po muna ay lumuhod at manalangin. So hindi po binanggit sa Bible kung ano po yung kanyang iniling. Pero doon po sa nangyari, doon po sa output ng kanyang ginawa, nung pinabangon niya si Tabitha, ay masasabi po natin doon na yun po yung iniling niya sa ating Panginoon. So, napakalaga po no, na kung ano po yung ating plano sa buhay, kung ano yung gusto nating gawin, napakalaga po na i-consult muna natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Yan. Pang-anim, magpasalamat sa mga blessings at tulong na natatanggap natin. So kapag nakatanggap po tayo ng tulong, so napaka-importante din po na magpasalamat. Or kapag naka-receive naman tayo ng blessing mula sa Diyos, ay importante na ibalik natin ito sa Kanya. So, sa ibang bagay. Para po, kasi yung pagbabalik nito ay it's a form din po ng pagpapasalamat or yung appreciation natin sa blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Yan. Kasi sabi nga po, yung kapag nakatanggap tayo ng biyaya o ng blessing, kapag lagi natin itong hinahawakan, siyempre yung kamay natin nakatikot ng rin. So, wala tayong capacity na tumanggap uli. So,
So napaka-importante po na kung ano yung pwede natin i-share natin sa iba para lang sa ganun ay mapalitan na yun ng Diyos at magkaroon ulit tayo ng another blessing, di ba? O ng bagong blessing. So yun. Sa akin pong mga Pilipino ay pinapakita din po dito yung pagpapasalamat sa ating kapwa, yung pagtanaw ng utang na loob. Isang form din po ng pagpapasalamat sa mga tumutulong po sa atin mula sa ating kapwa. Yan. At bilang pagtatapos po, ay nais ko po na mag-reflect po tayo at pagkulay-kulayan po natin kung ano po sa ating na mga aral na ito, yun pong atin ang ginagawa, alin po dito yung wala pa or alin po yung pwede natin i-improve. At ang sa gayon ay lumago po yung ating pananampalataya at maranasan po natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Yan. Tayo po yung nalangin. Panginoon, salamat po sa mga aral na ito, Panginoon, na inyo pong pinagkaloob sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bilang pagtugon ay ma-apply po namin ito sa aming mga buhay. Gugulin namin ang aming panahon sa paggawa ng kabutihan. Gugulin namin ang aming panahon sa pagkakagawa o pagtulong sa aming kapwa. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na magampanan ang aming mga responsibilities sa inyong mga iglesia, Panginoon. Sa gayon ay masunod po namin ang inyong naisip na ipamalita o ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa aming kapwa. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na palagi ang manalangin, palagi ang lugubod, palagi ang tumulog sa inyo, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ninanais po ng aming mga puso. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na marinig po ang inyong kalooban para sa aming pong mga buhay. At sa mga natatanggap namin, Panginoon, ay tunay nga po na maging mapagpasalamat kami, Panginoon, at mahibalik namin ito sa inyo. Bilang pagpapasalamat, bilang appreciation. Salamat po at kayo ang siyang patuloy na gumabay sa ating bawat isa, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.